Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo binitawan ang amo ko! Lalabas ang di namulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, tinawagan ni Silya si Leopard para sabihin na hindi na babalik ang kanilang katulong. Kaya naalalang tawagan ni Leopard ang kanyang kaibigan para humingi ng tulong. Nagkataon naman na nandun ang kanyang kinasusuklaman na kaibigan sa bahay ni Ilyong. Kaya mas lalo siyang nagalit. Ipinangako naman ni Josepino na siya ang gagawa ng paraan para makahanap sila ng makakasama sa bahay. Sa kabilang dako, napagkamala ni Juliana na kotse ni Josepino ang nakita niyang nakaparada sa harap ng funeral parlor. At nakarating yon kay Leopard na dahilan para siya ay magalit. Pero hindi naglaon, napagtanto din niya na may kabuluhan ang pagsabing yon ni Juliana. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggo nating kwento na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Tamang-tama. Binigyan ako ng 500 nung pinsan kong nanalo sa waiting. Bibili nga ako ng inihaw na manok para hindi sabihin ng mga kapitbahay kung nakikikain lang ako habang may handaan. At kung minsan, may dala pa ako para sa aking aso. Ay, nakikita kasi nila yun. Anong masama dun? Yung tira-tira nga lang naman ang iniuwi ko Dahilan ko lang yun. Para makapag-uwi ako ng pagkain. Kaysa naman mapanis lang dun, sayang lang. O di iuwi ko na lang sa amin. Bakit? Ako lang ba ang mahilig magbalot? Hindi, marami akong nakikita dun. Iwan ko lang sa mga kanila. Basta ako, nag-uuwi ako ng pagkain para sa aking aso. Di magbalot din sila kung gusto nila. Anong pakialam ko? Bibili ako ng inihaw na manok para hindi magreklamo yung aking aso. Sabihin tira-tira itong inuuwi ko sa kanya. Teka. Kutsiya ni Lupardo
ay hindi ako magkakamali. May kasamang babae. Matangkad, ha? Na, parang iniiwas. Baka may makakita sa kanila. Pero, lagot kayo. Nakita ko na kayo. Wow! Maganda yung kasama niya. Tapos, pag binibida ni Celia ang kanyang asawa, wagas! Tawagan ko siya ngayon at sabihin ko sa kanya ang aking nakita. Bahala siya. Yan. Oh, ito na. Hello? Sino to? Ako to, si Juliana. Oh, ikaw ba yan, Juliana? Oo. Hindi ko akalain na may cellphone ka na. Marunong ka bang gumamit niyan? Ay, ano? Ay, siyempre. Anong palagay mo sa akin? Hindi lang kayo na mayayaman ang may karapatang magkaroon ng cellphone, ano? Oh, relax. Inaaway mo na ako eh. Binibiro lang naman kita. Mainit ka agad ang ulo mo. Ikaw kasi, tinawagan mo pa ako. Hindi ka na lang pumunta dito sa bahay. Ay, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Nasaan ba si Leopard? Bakit siya ang hinahanap mo? Hindi pa nga siya nakauwi dito sa bahay. Bakit ba? Hey, nakita ko ang asawa mo. May kasamang magandang babae. Matangkad at maputi. Ano? Tinatago pa niya. Gusto nila magtago pero nakita ko na siya. Saan mo ba siya nakita? Nakita ko na pumasok sila sa isang restoran. Ay, ang dami-dami nyo namang in-order, sir. Hindi natin kayang ubusin lahat to. Hindi pa tayo nag-uumpisang kumain. Namomroblema ka na dyan, Pipita. Malaki ang aking bituka. Kayang-kaya ko ito. Ay, sir naman. Ay, malayo ba ang bahay nyo dito? Malapit na. Dahil gutom na ako, kaya niyaya kita. Ganun po ba? Kumain na kayo kung ganun para makita ko na ang bahay nyo. O sige. Kain ka na rin, Pepita. Huwag mo akong bantayan. Itong sugpo, napakasarap ito. Alimango at sabaw ng bulalo. Sige lang po, sir. Yung tubig, Pepita. Yung tubig, pakiabot mo. Ito, sir. Ito. Ay, salamat, Pepita. Ay, pasensya ka na. Hindi pa tayo nakakarating sa bahay namin. Inuutusan na kita. Walang anuman yun, sir. Kasi hindi mabulunan ng lalaking ito eh. Puno ang bibig sa pagkain. Nagsasalita. Sa wakas, nakauwi na rin tayo dito sa bahay. Nabusog ako sa kinain natin, Pepita. Nasobrahan kaya ng kinain, Leopard. Halos hindi mo na maihakbang ang mga paa mo. Saan kayo nag-date ng kasama mo? Magandang araw po, madam. Anong date ang sinasabi mo? Bakit nakalimutan mo na yata? Di ba sinundo ko ang magiging kasambahay natin? Ay, oo nga pala, ano? Kasama mo pa si Josepino. Dahil hindi na ako sumama. Oo, dahil ginutom na ako. Dumaan kami sa isang restaurant ni Pepita at marami akong in-order.
Mahina pala siyang kumain. Kaya ako na ang umubos ng in-order kong pagkain. Ganun ba? Pipita, halika. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Opo. Oh, ikaw talaga, Juliana. Kung saang-sang lugar kita nakikita. Ay, wala akong magawa sa buhay namin ni... Ay, may sasabihin ako sa'yo. Pero wag mo akong isumbong sa kanya, ha? Oh. Kon kasi nakita ko si Leopard. May kasamang babae. At tinawag ko kay Celia. Tinawag ko talaga. Pero hindi siya naniwala. Kailan mo ba siya nakita? Kanila lang. Pumasok nga sila sa isang restaurant eh. Maganda talaga yung babae. Siguro kahit nagbayad si Leopard ng 5,000, baliwala sa kanya yun. Kahit 10K pa. Kaya niyang bayaran. Pero teka, ang sabi mo, kanina mo sila nakita. Oo. At pumasok sila sa isang restaurant. Oo. Baka yun yung katulong nila na sinundo namin. Ano? Ganun ba? Oo. Huwag mo akong isumbong kay Leopard, ha? Parang awan mo na. Ay, naku, baka hindi niya ako papasukin sa bahay nila nito. Loko-loko talaga ang Juliana na yon. Napaka-chismosa. Napagkamalan ba naman si Pepita na babae ko? Makikita ng babaeng iyon. Oh. Anong gagawin mo sa kanya oras na makita mo? Ano pa nga ba di sasabunutan ko? Ha? Tadyak-tadyakan ko pa. Ano? Bakla ka ba? Bakit ka mananabunot? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Ang ibig kong sabihin ay kawawa naman. Sa laki ba naman ng katawan mong yan? Kung tatadyakan mo siya, baka mamatay yun. At kung sa akin mo gagawin niyang sinasabi mo, baka hindi na ako makabangon. Hoy, Josepino. Tandaan mo tong sasabihin ko sa iyo. Ikaw lang na kaibigan ko ang hindi pa nakatikim sa aking kamao. Si Temyong, natikman na niya ito. Si Toryo naman, halos hindi makapagsalita nung susuntukin ko na sana siya. Tapos, sabihin mo sa akin na bakla ako, ha? Ay, hindi. Alam ko naman na isa kang tunay na lalaki, amigo. Totoo yung sinasabi mo. Isa akong tunay na lalaki. Hindi ako gaya nila Ilyong at Danilo. Wala silang binatbat sa akin. Mga baog ang mga yon. Yung mga asawa nila ang baog. Sa katunayan nga, may anak daw si Ilyong sa labas. Pero, ibahin na natin ang pag-uusapan natin. Alam mo, habang pinagmamasdan mo si Pepita, parang gumaganda, ano? Gusto mong ligawan? Sige, sasabihin ko sa kanya, Josepino. Ang linis naman ng kwarto namin ni Leopard, Pepita. At, ang bango pa. Salamat, madam, kung nagustuhan ninyo ang aking trabaho at wala kayong masabi sa akin. Unang araw mo pa lang dito, pero nagustuhan na kita. Salamat ulit. Ay, kung ganun, madam, gagawin ko lahat para lalo niyong magustuhan ang aking serbisyo. Asahan ko yan. Pero alam mo, Pepita, kung minsan hindi ko magustuhan ang pag-uugali ng asawa ko, bahala ka nang umintindi sa kanya. Opo, madam. Wag lang siyang manakit, Hindi mo na itatanong. Marami nang nabugbog si Leopard. Ha? Oras na nagkamali ang isang tao sa kanyang paningin,
Hindi niya pinapatawad ito. Ay, kitang-kita naman sa kanyang pangangatawan, madam. Ang kisig-kisig niya. At yung mga muscle, naku, ang lalaki. Sana, hindi ako patulan ni sir. Ako ang magpapatunay sa pagkatao ni Leopard. Mabait siya. Hindi siya pumapatol sa kung kani-kaninong babae. Kahit nakikita niyo ang kanyang itsura. Isang tunay na lalaki. Alam ko naman na hindi mahilig sa babae si Leopard. Ito kasing si Juliana. Loko-loko. Ay nako, mababaliw ka kapag pinatulan mo ang babaeng yun. Sa 10 sinasabi niya, ni isa, hewan ko kung totoo. Kahit 11 pa kamo, hindi totoo. Wala kang totoo sa mga sinasabi niya. Sa bagay, hindi ko naman masisisi. Talagang may itsura naman si Pipita. Maganda siya. At hindi lang yan. Masipag na nga, mabait pa. Ang swerte ng mapapangasawa noon. Nakita kong galing si Josepino sa bahay nila Leopard. Talagang magkaibigan silang tunay. Si Cecilia ang binibisita niya. Totoo nga. Maganda ang pangangatawan ni Leopard. Pero, ewan ko ba? Iba akong magalit. Si Josepino naman, maganda rin ang kanyang pangangatawan pero ayaw ko sa lalaking masyadong maputi. Mas gusto ko yung kayumangge. Pero, teka, kung ano-ano na ang aking naiisip. Ano kaya ang magandang gawin ngayon? Tingnan ko nga kung kakampi ni Josepino ni Celia. Diyan ko malalaman kung may gusto siya kay Celia o wala. Nakaalis na pala si Josepino, Leopard. Oo, hindi na siya nakapagpaalam dahil naliligo ka. Ganun ba? Pipita, tapos ka na ba dyan sa kusina? Halika na rito. Opo, sir. Pasensya po. Hindi ko pala nailabas yung pinag-inuman niyo ng gatas at soft drinks. Ngayon lang kayo hindi uminom ng alak. Sino ang uminom ng gatas mo, Leopardo? Ano ba namang klaseng tanong yan, Celia? Si Josepino ang uminom ng gatas. Ayaw kasi niya ng soft drinks. Kaya pag jumingil daw, kulay itim ang lumalabas. Dahil kulay itim ang soft drinks, ayaw na niyang uminom. Yun ang sabi sa akin. Sir, ilabas ko na po ang mga ito. Ako na lang, Pipita. Marami ka lang ginawa. Pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Sandali. Bakit mo siya pinapapasok? May sasabihin pa ako sa kanya. Ano po yun, sir? Ano naman ang masasabi mo kay Josepino? Mabait, sir. At maiging kausap. Hindi lang yan. Gwapo siya at maputi. Kung sakaling ligawan ka, gusto mo siya, Pipita? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kung sakaling magkatuluyan silang dalawa, wala na naman tayong kasama dito sa bahay. Tumigil ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko.
kundi si Pipita. Alam mo kasi, Pipita, ang kaibigan kong yon, isang tunay na lalaki. Oo, isa siyang tunay na lalaki. Kagaya ko. Ay, buntik na akong hinimatay. Ang lakas naman ng pagbusina mo. Malakas ba? Nakakagulat ba? O kaya'y ang pagiging tsismosa mo ang nakakagulat, ha? Nagsumbong na pala sa'yo si Celia. Ay, sabi ko naman na huwag na niyang sasabihin sa'yo. Ano ba yon? Akala ko may aksidente na naman sa labas. Eto, muntik ko nang mabangga itong si Juliana. At kung sakaling mangyari man yon, magmamadali ang mga punerarya na kukuha sa kanyang bangkay. Paano kasi naandyan siya sa harap ng gate? Ikaw naman, Leopard. Hindi ba pwedeng pulis na lang o kaya ambulansya ang kukuha sa akin? Punerarya ka agad. Ano ba yung pinag-uusapan yung dalawa? Nakakatindig balahibo. Ikaw, Juliana, ha? Tigil-tigilan mo ang pagkikismis mo sa akin. Nakita mo pala ako. Bakit hindi ka lumapit sa amin para nakakain ka din? Hindi na mauulit yun. Kung ganon, tumabi ka. Kung hindi, sasagasaan na kita. Hindi pala lahat ng makita ko ay paghinalaan ko. Noong makita kita na kasama mo si Leopard, aaminin ko, nagandahan ako sa iyo, kaya pinaghinalaan ko kayo. Ngayon, hindi ka na ba nagagandahan sa akin? Maganda ako, di ba? Ang kapal naman ng pagmumukha ng katulong na ito. Kumuha ka ng liha, pangkuskus mo dyan sa mukha mo para matauhan ka. Kung gusto mo, pumunta ka sa palengke. Bilhan mo ako. Ang galing mong sumagot Siguro, nung bata ka pa, pinakain ka ng palaka o kaya pinainom ka ng tubig ng baterya ng sasakyan. Pero kung kagandahan ang pag-uusapan, mas maganda pa ako ng malayo sa'yo. Oo, maganda ka kung 3 beses kang maligo sa isang araw. Ano? Talagang ayaw mong magpatalo Teka, saan ba si Leopard? Tinawagan niya si Josepino kanina. May importante yata silang pag-uusapan. Gusto mong magmerinda? Paano ka magmimerinda kung inaaway mo ako? Hindi naman po. Hindi ako nakikipag-away sa inyo. Sinasagot ko lang naman ang sinasabi mo. At saka, nakipagbiruan lang ako sa iyo. Talagang ganun ang ugali ni Juliana, Pipita. Pagpasensyahan mo na lang siya. Paano kasi? Seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Mapagbiro yun, pero hindi marunong makipagbiruan. Pikon. Sa katunayan, palagi dito sa bahay para magipagkwentuhan. Sige, aalis ako Pipita. Ikaw munang bahala dito. Makikipagkita ako kay Josepino sa parlor. May parlor pala si Josepino? Oo, magkasosyo sila ni Leopard. Nagulat ka. Tinutulungan kasi nila yung barkada ni Josepino. Alam mo, sa oras na makita mo ang kaibigan nilang yon, hindi mo mapagkakamalang isa siyang bakla. Ay, kabayong buntis! Ay, Pipita, ano ba yan?
Ba't si Pipita ang tinatanong mo? Halika dito sa kwarto. Andyan na ako. Pipita, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Opo, madam. Ano bang nangyari sa iyo, Leopard? Pinalibag mo ang pintuan. Nagmamaang-maangan ka pa. Ikaw tong pinag-uusapan ng mga kapitbahay namin. May nakakita daw sa inyong dalawa ni Josepino. Pumasok daw kayo sa isang motel. Totoo ba? Ha? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.